salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. At isang karangalan na ako ay maging bahagi nitong ginagawa natin, yung pasisinayaan ni Mayor Duterte na pagsasama-sama ng tatlong partido sa pamumuno ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho nating tatanggapin yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong petrolyo. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Bakit pag mali-maletang pera ang ipinamimigay? Bakit pag kurakot at korupsyon pwede, pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, pinag-iisipan pa? Maiksi lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, noong panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, isa't kalahating buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition. Nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Duterte, sir, maraming salamat. Pagsama-samahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat, at kaisa ninyo ang hakbang ng maisog. Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dilala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po natin lahat. Alam natin lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan.
Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na, nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayan ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to, hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil may kukumpara niya yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yan. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noon pa eh. Matitigas ang ulo ninyo eh. Matagal nyo nang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Transportation yan eh. Diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, John Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo,
yung oil deregulation mo, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam niyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan yan o ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun o, walang bulahan. Kapag yan o, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang o yan. Kasi yun o, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng ating pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Congressman Alvarez, opo, Atty. Topacio, opo, nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Atty. Vic Rodriguez, sir. Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador. Yan ho, ang pinaka-loyal na kaibigan ni Tigong, siyempre. At siyempre po, Atty. Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Ito, ipagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Atty. Jimmy Bondoc. At sa lahat po na nandito, Ma'am Lizette, Ma'am, andito po lahat mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag, tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Tigong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat po. Mabuhay. Sa inyo lahat. Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations! Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir, ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition, headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Atty. Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, acting chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Libiste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Atty. Jimmy Bondoc, palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Atty. Vic Rodriguez, palakpakan po natin. Ipe Salvador, Atty. J.B. Hillo, Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin.
At sino po ba yung mga kasama natin? Si Duterte, na na-miss ko of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Una salamat po sa pagmamahal kay Tata Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, Sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, Sir, at lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Abisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo, Pilipino po tayo na lahat po. Attorney Topacio, nabanggit ko na rin po kanina mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ganun talaga sa Senado, numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po'y umaasa sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Si Attorney Torion, sino po ba Attorney Jimmy? Mga kasama natin na na-miss kong banggitin. Pastor Kibuloy. Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Wala po akong si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Unang-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo natin kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin, at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa RAGE Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino.
At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nanindihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po, pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling kalagayan. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Di tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag niyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag niyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayo lahat. Dahil tandaan po natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundo nito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Bukas ang aking opisina, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala ng serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po Sa ating lahat, kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayo pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. Ang likot kasi si ate. At huwag po kayo mag-alala sa Ang init. likot ng Ina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung problema kayo sa Likot pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan dun. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailangan doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo,
grabe naman, may effort na nga si Kong Reviste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman. Yes! Para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Kung nyo isigaw yan sa liwasan para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ikulong ang nagsasagwatan! Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Ano daw? Meron. Oh. Yung mga nasa liwasan daw. Merong cancer. Pupuntahan ng bata sa bukas. Gusto nyo ba yun? Ipasama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. Merong Attorney Dick Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami pa ng iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin ang ating minimidhi. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa spitting image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Senator Bongo, Senator Robin Padilla, former Speaker Davao Alvarez, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, Secretary Al Musi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-ibita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang ika-5 araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang RAGE Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya.
Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Mukhang nandito na ang ating first batch, so sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga Davao lang ang pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila. At nagsimula po tayo na ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Basta tayo Marcos, bababa! gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat.